Tungkol sa malungkot na pagkamatay ng batang Amerikanong adventurer na si Johnny Strange, isang wingsuit flyer. Isipin mo ang umatunggal na hangin habang buong bilis kang tumatakbo at tumatalon mula sa gilid ng matarik na bangin. 2,000 talampakan ang taas sa Swiss Alps. Sa isang iglap, tanging ang nakakahilong tanawin ng lambak sa malayo, malayo sa ibaba ang makikita mo. Pagkatapos, biglang mapupuno ng hangin ang wingsuit at ikaw ay lilipad. Totoong lumilipad. Ang lupa ay mabilis na nagiging malabo habang humahagibis ka sa impapawid ng mahigit 100 milya kada oras. Tumitibok ang puso mo sa pananabik. Ito ang tunay na kalayaan, purong saya. Pagkiling ng braso mo, lumiliko ka sa matalim na kurba, halos sumayad sa nakausling bato. Napapalibutan ka ng bundok at ang mga puno sa ibaba ay kumakaway. Madali kang sumisingit sa makikitid na daan sa pagitan nila. Ito ang mundo mo. Lahat ng iyong pandama ay nag-aalab, nilulukob ng matinding pananabik ng paglipad ng tao. Sa mga mahalagang sandaling ito, ikaw ay hindi kayang abutin, malaya at walang hanggan. Isa kang ibon, ikaw mismo ang hangin. Magaan, walang hangganan, buhay na buhay. Ito ang iyong pangarap, ipinanganak ka para gawin ito. Samahan kami habang tinutuklasan ang misteryosong insidente at ang mga detalye ng trahedya ni Johnny Strange. Sasagutin ang mga tanong sa kanyang biglaang pagpanaw. Si Johnny Strange ay ipinanganak na mahilig sa pakikipagsapalaran. Ang kanyang mga magulang, sina Brian at Dianette, ay mahilig sa pag-akyat at pagsubaybay at nag-explore sa malalayong sulok ng mundo. Sumali sila sa mga adventure race na sumubok sa kanila, nag-hiking, akyat, rappelling at kayaking sa liblib na kagubatan. Sabay nilang nasakop ang Everest. Ang pagkauhaw ni Johnny sa pakikipagsapalaran at pagnanais na lampasan ng mga limitasyon ay namana niya sa kanyang mga magulang na nagbigay sa kanya ng di mapakaling espiritu at hilig sa panganib. Mula pa noong siya ay musmos pa lamang, pinang-arap na niyang lumipad sa kalangitan at abutin ang mga ulap. Pagsapit ng 5 taong gulang, tumatalo na siya mula sa mga kasangkapan at lumulundag mula sa itaas ng mga kagamitan sa palaruan. Nakaunat ang maliit niyang mga braso na parang pakpak ng ibon. Nakuha niya ang unang skateboard sa ika-7 kaarawan at rumaragasa siya sa mga kalsada ng Malibu sa napakabilis na takbo, pakaliwat pakanan sa simento na parang sumasakay sa hangin. Tinawag siyang Icarus ng kanyang magulang dahil sa pananabik niyang lumipad at pagwawalang bahala niya sa sariling kaligtasan. Nag-skateboard siya sa 101 freeway kahit may trapiko. Napagtanto ko na hinding-hindi sasapat ang bilis para sa batang ito. Sa edad na 12, inakyat ni Johnny ang unang malaking bundok niya, ang 16,050 talampakang Mount Vinson Massif sa Antarctica. Ito ang simula ng isang kamanghamanghang paglalakbay na magdadala kay Johnny sa pinakamataas na tuktok ng bawat isa sa 7 kontinente bago pa siya mag-17 taong gulang. Noon, siya ang pinakabatang nakaayat sa 7 summit sa kasaysayan. Siya ang nangungunang kabataang Amerikano base sa taas na naabot na akyat niya ang tuktok ng 7 sa pinakamataas na bundok sa mundo. 17 taong gulang na Johnny Strange. Hindi ako nag-iisa, nangangarap ng araw na yon. Pinasok niya ang extreme sports nang may ganoon ding matinding sigasig. Nagsusurf sa 30 talampakang alon sa Hawaii, nagbabase jump sa Grand Canyon at nagbabackflip ng snowmobile malapit sa kanyang tahanan sa Lake Tahoe. Para kay Johnny, mas malaki ang panganib, mas masaya siya. Adik siya sa adrenaline at sa pagtulak sa mga limitasyon ng inaakala ng mga tao na kayang gawin ng tao. Ako na ang pinakabatang nakagawa ng adventurous Grand Slam. Akyat ka sa pinakamataas na bundok sa bawat kontinente, tapos aabot ka rin sa North at South Pole. Naabot ko ang North Pole noong unang taon ko sa kolehiyo. Kilala si Johnny Strange sa mapangalib na stunt at tagumpay, pero may matindi rin siyang malasakit sa kapwa at ginamit niya ang kanyang mga pakikipagsapalaran para magtaas ng kamalayan sa mga advokasyang mahalaga sa kanya. Habang nag-aaral sa USC, kumuha siya ng International Relations at naging masugid na tagapagtaguyod laban sa genocide sa buong mundo. Nagpapakuha siya ng litrato, hawak ang karatulang itigil ang genocide sa tuktok ng mga bundok na inakyat niya, gamit ang mga paglalakbay bilang plataporma sa mensaheng ito. Masigasig si Strange sa paglikom ng pondo at pagpapalaganap ng kaalaman ukol sa pananaliksik sa sakit na Parkinson na mahalaga sa kanya dahil sa karanasan ng pamilya niya. Matagumpay na inakyat ni Strange ang bundok Everest at iniladlad ang sariling gawang bandilang may nakasulat na Cure Parkinson's upang ipahayag ang kanyang layunin. Palagi niyang hinihikayat ang kanyang napakaraming tagahanga at taga-subaybay na magbigay ng anumang kaya nila para makatuton sa pananaliksik sa Parkinson's.
Talagang gusto kong atsatin ang bundok Everest nung ako'y 2 anyos pa lang. At alam mo, heto ako ngayon. Sa totoo lang, may luhi ka pala sa tila kabaliwan ni Johnny sa kabundukan. Isang pagkakataon para gawing advokasya ang pakikipagsapalaran. Pagdating mo sa Tok ng Mount Everest, naglagay ka ng 2 karatula. Ano ang nakasulat? Isa ang nagsabi, itigil ang henosidyo. Isa pa, gamutin ang Parkinson's. Hindi nawala kay Johnny ang malasakit sa makataong layunin kahit naging mas tutok siya sa mas malalaki at mas matitinding sport. Mula sa pagtalon palabas ng mga eroplano at hot air balloons, napunta si Johnny sa pagtalon sa mga tulay. Parang palagi niyang pinapataas ang hamon sa sarili niya. Sabi niya, ang base jump ay nakakakilig. Pero may mas nakakakilig pa raw kaysa sa base jumping na tinatawag na wingsuit flying at kailangan niyang matutunan kung paano gawin yun. Pagkatapos ng kolehiyo, tinutukan ni Johnny ang pinakamatindi niyang hilig, ang wingsuit base jumping. Nang una siyang tumalon mula sa bangin ng Swiss Alps, nasuot ang espesyal na wing jumpsuit, alam niyang ito ang kanyang tadhana. Habang humakbang siya mula sa gilid at rumagasa, pababa patungo sa pinakailalim ng lambak ng higit 100 milya bawat oras, sinalo ng tila ng pakpak ang hangin at naramdaman niya ang matinding pakiramdam ng tunay na paglipad. Si Johnny ay hindi na batang nangangarap lumipad, kundi binatang tinupad ang pangarap. Lumilipad na ngayon, nagmumukhang malabong guhit ang mga bundok habang humahagibis siya. Tunay na naramdaman ni Johnny ang kalayaan. Sa mga sumunod na taon, nakagawa si Johnny ng mahigit 500 wingsuit base jumps sa iba't ibang bansa. Ginamit ni Johnny ang GoPro sa kanyang helmet para kunan ng nakakahilong POV video habang humahagibis siya sa tabi ng matatarik na bangin at sumisingit sa mga siwang sa bato na singkipot ng butas ng karayo. Para lumilipad ka rin kapag pinapanood mo ang mga video niya. Wingsuit base jumping siguro ang pinakamapanganib na extreme sport sa mundo. Mula nung unang mga talon nung huling bahagi ng dekada 90, halos 300 sa mga extreme sports pilot na ito ang namatay. Ang mga suit ay nagbibigay ng pakpak pero hindi ng kakayahang tumaas. Palagi kang babagsak pabalik sa lupa. Kailangan ng mataas na kasanayan at konsentrasyon sa pagpapatakbo ng suit. Isang maling kilos sa mahigit 100 milya bawat oras ay maaring magdulot ng maagang kamatayan. Alam ni Johnny ang panganib sa bawat talon. Lagi siyang pinapaalalahanan ng pamilya at kaibigan na maubos din ang kanyang swerte. Determinado si Johnny na sulitin ang buhay at ituloy ang kinahiiligan niya kahit may peligro. Sabi niya, kapag hinayaan kong pigilan ako ng takot sa pangarap ko, parang namatay na rin ako. Sinimulan niyang pag-usapan kung gaano ito kadelikado at sinusubukan niyang ipakita sa akin ang mga video. At hindi ko talaga pinanood ang mga yon. Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Noong Setyembre 30, 2015 naganda si Johnny Strange para sa wingsuit jump sa Swiss Alps. Ang taya ng panahon ay nagsabing magkakaroon ng malalakas na hangin noong araw na yon, malayo sa ideal na mga kondisyon. Ilan sa mga kasamahan niyang jumper ay nagpasya na kansilahin ang kanilang mga planong paglipad, nag-aalalang baka mapanganib ang mga umiikot na hangin sa matataas na lambak ng bundok. Pero si Johnny ay hindi natinag. Bagamat 23 taong gulang pa lang siya, higit 500 matagumpay na pagtalon na ang nagawa niya. Sigurado siyang hindi hadlang ang hangin para sa jumper na may ganitong husay at karanasan. Sa panayam, sinabi niya, ibang klase ang makalipad, parang may superpowers ka. Tungkol ito sa pamumuhay ng lubos. Gustong-gusto ko ito, hindi ko matigilan. May mga tao na nakiusap sa kanya na tumigil na siya. Sabi ko, Johnny, huwag ka nang sumama. Alam ko, hindi na siya dapat tumalon. Naghahanda si Johnny tumalon mula sa bangin malapit sa bundok Gitchen sa kanton ng Swiss sa gitnang bahagi ng Switzerland. Matatagpuan sa Swiss Alps, ang bundok Gitchen ay may taas na 6,418 talampakan mula sa antas ng dagat. Ang bangin ng apog na tinatayuan ni Johnny ay lunsaran na mahigit 2,000 talampakan ang taas mula sa lambak sa ibaba. Karaniwan ang mapanganib ng mga paakyat na agos ng hangin at biglaang pagbabago sa direksyon o bilis ng hangin dahil sa lokasyon ng bundok. Sa araw ng aksidente, malamang na lumampas sa 65 milya bawat oras ang hangin ayon sa ulat ng panahon. Nakatayo sa bangin habang tanaw ang mga tuktok ng bundok na may nyebe, naramdaman ni Johnny ang matinding pananabik sa paparating niyang adrenaline-filled na lipad. Ibinuka niya ang mga braso, dama ang tila ng pakpak na sumalo sa hangin. Pagkatapos, yumuko siya pasulong sa impapawid at nagsimulang bumagsak pababa patungo sa lambak na nasa libu-libong talampakan sa ibaba. Mas malakas ang hangin kaysa inaasahan niya.
Mararas na paakyat at pababang agos ng hangin ang humampas sa katawan niya. Halos hindi niya makontrol ang direksyon. Ang wingsuit ay nahirapan sa mga bugso ng hangin. Hindi ito lubusang lumobo habang si Johnny ay humahagibis sa gilid ng bundok. Kahit bihasang jumper, naging nakamamatay dahil sa pabago-bagong hangin at topografiya ng bangin. Hindi nakamit ang matatag na paglipad, bumangga si Johnny sa bato ng bundok Gitchen 10 segundo matapos tumalon. Bumangga siya sa matigas na bato at niebe at agad na namatay dahil sa matinding pinsala mula sa banggaan. 23 taong gulang lang si Johnny Strange. Nagdulot ng matinding pagkabigla sa komunidad ng extreme sports at maging sa iba pa ang balita ng pagkamatay ni Johnny. Kahit marami ang natakot na dumating ang araw na ito dahil sa mga panganib na hinarap ni Johnny, malungkot pa rin ito para sa lahat ng naapektuhan niya. Isang pedal out memorial ang ginanap malapit sa bahay ni Johnny sa Zuma Beach, kung saan daan-daang kaibigan, pamilya at kapwa-adventurer ang nagtipon upang magbahagi ng kwento at magpaalam sa binatang namuhay ng mas matapang sa 23 taon kaysa sa karamihan sa buong buhay nila. Ang 80-minutong dokumentaryong Johnny Strange, Born to Fly ay tumatalakay sa kanyang pambihirang buhay at malungkot na pagkamatay. Ang mga filmmaker mula Malibu ay balak sanang gumawa ng maikling pelikula tungkol kay Strange para sa Elevation Weekend ng Discovery Channel. Nag-shoot sila na paunang panayam kay Strange sa Malibu bago siya umalis papuntang Swiss Alps. Pagkatapos ng malungkot na pagkamatay ni Strange, nagpasya silang ituloy ang paggawa ng isang full-length na dokumentaryo tungkol sa kahangahangang buhay ni Strange. In-interview nila ang pamilya, kaibigan at kapwa-adventurer niya para buuin ang kwento niya. Sinusuri nito ang dahilan ng kanyang matinding paghahangad ng matitinding kapanabikan at ang mga aral mula sa kanyang di matitinag na pagnanasa na mabuhay ng lubos. Ako si Johnny Strange, isang wingsuit base jumper.